Isang gabi ng Unos, walang awang pinalaya si Daniela at ang kanyang sanggol. Habang nanginginig siya sa lamig, buong pagmamalaking ipinaparada ni Marcos ang kabit nitong si Vanessa sa loob ng kanyang sariling mansyon. Basura ka lang, mariing bulyaw ng lalaki. Ngunit hindi nila alam, ang lahat ng inaangkin nila ay nakapangalan kay Daniela. Oras na para bumangon. Handa na ba siyang durugin ang mga traidor? Daniela, huwag mo na akong perwisyo. You are nothing but a liability now. Isang malaking pagkakamali ang dalhin ka sa bahay na ito. Ang bawat salita ni Marcos ay parang matalim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nakatayo si Daniela sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng silid-aklatan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang isang maliit na supot ng gamot. Kapapalit lamang niya nito sa kaisa-isang hiyas na natitira sa kanya, ang kanyang singsing sa kasal. Isinakripisyo niya ang huling simbolo ng kanilang sumpaan upang mabilhan ng lunas ang kanyang biyenan na si Doña Carmen, na noong mga oras na yon ay tila hirap na hirap sa paghinga. Ngunit ang narinig niya ay hindi pasasalamat, kundi ang mapang-uyam na tinig ng kanyang asawa, kasunod ng malambing na hagikhik ng isang babae. See? I told you, Marcos. Masyadong martir ang asawa mo. It is so boring. Hindi ko alam kung paano mo natagalan ang ganyang babae sa loob ng maraming taon. Wika ni Vanessa habang idinidikit ang kanyang sarili sa lalaki. Ang puso ni Daniela ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang tuyong lalamunan niya ay naging kasing pait ng apdo. Sa loob ng silid na yon, kung saan madalas niyang ayusin ang mga papeles ng kumpanya ng puyat at pagod, naroon ang kanyang asawa, nagyayabang tungkol sa bagong condominium unit na binili nito gamit ang pondo ng pamilya. Perang alam ni Daniela na nagmula sa pawis at talino ng kanyang yumaong lola. Dahan-dahang pumasok si Daniela. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila bawat isa ay may dalang libu-libong tonelada ng pait. Marcos, ang gamot ni Nanay Carmen, ang tanging lumabas sa kanyang tuyong labi. Ang kanyang tinig ay halos isang bulong, paos mula sa puyat at pag-aalaga sa kanilang sanggol na si Maria. Lumingon si Marcos, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang mukha ay napuno ng matinding inis. Wala na akong pakialam sa gamot na yan, Daniela. At huwag mo nang tawaging nanay ang ina ko. You are no longer part of this family. Lumapit ang lalaki at marahas na hinablot ang supot ng gamot mula sa kamay ni Daniela bago ito itinapon sa basurahan ng walang pag-aalinlangan. Kasabay nito ang pagpasok ni Doña Carmen sa silid. Hindi na ito umuubo at ang kanyang mukha ay hindi na bakas ng sakit kundi ng purong pagkamuhi. Tama ang anak ko, Daniela. Masyado kang ambisyosa. Akala mo ba ay sapat na ang paglilinis mo at pagluluto para ituring kang kapantay namin? Utang na loob, binuhat ka lang namin mula sa putikan. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Naramdaman ito ni Daniela hanggang sa kanyang mga buto. Tumingin siya sa kanyang daliri, kung saan ang balat ay maputla pa rin dahil sa bakas ng singsing na suot niya sa loob ng 7 taon. Ang singsing na yon ang naging sandigan niya sa bawat hapdi ng pagtitiis, ngunit ngayon ay wala na ito. Ipinamigay niya ang kanyang huling dangal para sa mga taong ang tanging hangad ay makita siyang gumagapang. Marcos, ang anak natin. Kailangan niya ng gatas. Kailangan niya ng maayos na matutulugan. Huwag mo itong gawin sa amin. Pagsusumamo ni Daniela, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha na pilit niyang pinipigilan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marcos. Kinuha niya ang isang itim na maleta na nakahanda na sa tabi ng pintuan at marahas itong itinulak patungo kay Daniela. Ang pagtama ng maleta sa sahig ay lumikha ng isang mabigat at tuyong tunog na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Iyan lang ang dadalhin mo. At ang batang iyan, isama mo siya.
Ayaw ko ng anumang alaala mo sa pamamahay na ito. Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Daniela na sumagot nang hawakan siya ni Marcos sa braso at kalad ka rin patungo sa malaking pinto ng mansyon. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Daniela ang paghila ng bawat ugat sa kanyang katawan. Pagdating sa pintuan, ang malamig na simoy ng hangin mula sa labas ay humampas sa kanyang mukha, kasunod ng malalakas na patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos mula sa madilim na langit. Marcos, please! Gabi na at malakas ang ulan. Kahit bukas na lang maawa ka sa bata. Sigaw ni Daniela habang pilit na kumakapit sa hamba ng pinto. Ngunit ang tanging tugon ni Marcos ay ang marahas na pagtanggal ng mga daliri ni Daniela. Isinara ang malaking pinto ng mansyon at ang tunog ng pagkakandado ng bakal ay naging huling tuldok sa kanyang buhay bilang isang asawa. Nakatayo si Daniela sa ilalim ng madilim na langit. Karga ang kanyang sanggol na nagsisimula ng umiyak dahil sa lamig. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ngunit mas masakit ang lamig na nagmumula sa loob ng kanyang dibdib. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na lamang mula sa ulan, kundi ang mga luha ng isang pusong tuluyan ng nawasak. Sa gitna ng hagupit ng bagyo at sa harap ng mansyong itinuring niyang tahanan, ngunit naging kulungan ng kanyang kaluluwa, isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Hanggang saan nga ba ang hangganan ng pag-ibig na binuo sa sakripisyo kung ang bawat alay ay itinuring lamang na basura ng taong pinag-alayan nito? Habang unti-unting naninigas ang kanyang mga paa sa lamig ng semento, niyakap ni Daniela nang mahigpit ang kanyang anak, pilit na ibinibigay ang huling init ng kanyang katawan. Sa bawat hikbi ng sanggol, isang panunumpa ang unti-unting nabubuo sa gitna ng kanyang pagdurusa. Isang panunumpa na kahit anong mangyari, ang gabing ito, ang huling pagkakataon na siya ay yuyuko sa harap ng kawalang katarungan. Unti-unting nagbukas ang mga mata ni Daniela, ngunit ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang pamilyar na kisame ng kanilang silid, kundi ang nakasisilaw na puting liwanag na nagmumula sa itaas. Amoy ng gamot at malinis na alkohol ang humahalimuyak sa hangin, isang amoy na nagpabalik sa kanyang alaala sa malamig na semento at sa hagupit ng ulan. Pakiramdam niya ay may libu-libong karayom na nakatusok sa kanyang buong katawan at ang bawat bahagyang paggalaw ay nagdudulot ng matinding hapdi sa kanyang dibdib. Isang matangkad na figura ang dahan-dahang lumapit sa kanyang tabi. Ang lalaki ay nakasuot ng puting Amerikana at ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay bakas ng isang malalim na malasakit. Huwag po muna kayong biglang kikilos, Mrs. De Los Reyes. Ligtas na po kayo rito sa ospital. Ang mahinahong wika ng lalaki. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nanginginig na kaluluwa ni Daniela. Ang anak ko? Nasaan si Maria? Ang tinig ni Daniela ay halos hindi lumalabas. Tuyo at puno ng takot. Pilit niyang iginalaw ang kanyang mga kamay. Hinahanap ang munting katawan na karga niya sa gitna ng unos. Sandaling natigilan ang doktor na nagpakilala bilang si Dr. Gabriel Navarro. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Nasa intensive care unit po ang sanggol. Dahil sa matinding lamig at sa ulan, nagkaroon siya ng komplikasyon sa paghinga. Ginagawa namin ang lahat, Daniela, pero kailangan nating maging matatag. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malakas na hampas ng alon na muling nagpabagsak sa puso ni Daniela. Ang kanyang munting anghel, ang kaisa-isang dahilan ng kanyang pananatili sa mundong ito, ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay dahil sa kalupitan ng sarili nitong ama. Sa kabila ng panghihina, hinalughog ni Daniela ang kanyang tabi hanggang sa makita niya ang kanyang lumang cellphone na basang-basa pa rin. Sa nanginginig na mga daliri, tinawagan niya ang numero ni Marcos. Isang ring, 2, 3. Sa wakas ay sumagot ang kabilang linya, ngunit ang naririnig ni Daniela sa background ay ang malakas na tugtugan
at tawanan ng mga tao sa isang pagdiriwang. Marcos, please, ang anak natin. Nasa ospital kami. Kailangan ni Maria ng operasyon. Hikbi ni Daniela, ang bawat salita ay may kasamang dugo at luha. Isang malamig at mapang-uyam na tawa ang naging tugon ni Marcos. Daniela, I told you, stop bothering me. Gabi na at may mahalaga akong bisita rito. Kung gusto mong magdrama, huwag sa akin. You're on your own now. Gamitin mo ang galing mo sa pagiging martir para iligtas ang batang yan. Don't ever call this number again. Kasunod nito ay ang katahimikang nagmumula sa naputol na linya, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Binitiwan ni Daniela ang telepono at ito ay dahan-dahang nahulog sa sahig, gaya ng paghulog ng huling pag-asa sa kanyang puso. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig sa matinding paghagulgol, isang tahimik na pagtangis na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Napansin ni Gabriel ang panginginig ng pasyente. Hindi siya nagsalita ng kung ano-anong mabulaklak na salita. Sa halip, kinuha niya ang isang baso ng maligamgam na tubig at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng nanginginig na kamay ni Daniela. Ang init ng palad ng doktor ay tila isang angkla na pumipigil kay Daniela na tuluyang malunod sa dagat ng kawalan ng pag-asa. Uminom ka muna, Daniela. Hindi ka makakatulong sa anak mo kung bibigay ang katawan mo, malambing na sabi ni Gabriel. May kung ano sa tono ng lalaki na nagparamdam kay Daniela na sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel at nakita ang isang uri ng respeto na matagal nang ipinagkait sa kanya sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ininom ni Daniela ang tubig. Ang bawat lunok ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa kanyang nanunuyong lalamunan. Lumingon siya sa bintana ng ospital kung saan ang ulan ay tila humuhupa na. Ngunit ang dilim ay nananatili pa rin. Alam niyang mula sa sandaling ito, ang Daniela na laging sumusunod at laging nagpaparaya ay tuluyan ng namatay sa gitna ng bao. Sa kabilang bahagi ng ospital, ang matinis na tunog ng isang medikal na babala mula sa makina ng sanggol ay biglang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang bawat mabilis na pagtibok ng ilaw sa monitor ay tila isang mabilis na pagbilang sa natitirang oras ng kanyang munting anak. Ang puso ni Daniela ay tila tumigil din sa pagtibok nang makita ang mga nurse na mabilis na nagtatakbuhan patungo sa silid ni Maria. Napatingin si Daniela kay Gabriel na mabilis ding tumayo. Ang mukha nito ay nabalot ng matinding konsentrasyon at kaba. Ang tanong na hindi mabigkas ni Daniela ay naging isang malamig na takot na bumalot sa buong silid. Sapat na kaya ang kanyang bagong natagpuang tapang upang pigilan ang kamatayan na agawin ang kaisa-isang kayamanan na natitira sa kanya. Sa harap ng malaking salamin ng intensive care unit, nakatayo si Daniela na tila isang estatwa ng pighati. Pinagmamasdan niya ang maliit at mahinang katawan ni Maria na napapalibutan ng mga tubo at kable. Ang bawat mahinang pag-angat ng dibdib ng sanggol ay tila isang himala na pilit na pinanghahawakan ni Daniela sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng pasilyo ay binabasag lamang ng pantay at malamig na tunog ng mga makina na tila nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang pagtitiis. Dahan-dahang lumapit si Dr. Gabriel Navarro kasama ang isang may edad na lalaki na nakasuot ng pormal na Amerikana. Ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa makinis na sahig ng ospital ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa atmosfera. Daniela, maayos na ang kalagayan ni Maria sa ngayon. Naging matagumpay ang pag-stabilize sa kanyang paghinga. Malumanay na wika ni Gabriel. Lumingon si Daniela. Ang kanyang mga mata ay mapula at tuyo na sa kakaiyak. Napatingin siya sa kasama ni Gabriel. Ang lalaki ay may matikas na tindig at mga matang nagpapahiwatig ng karunungan at katapatan. Iha, marahil ay hindi mo na ako natatandaan. Ako si Attorney Isidro Navarro,
ang matalik na kaibigan at abogado ng iyong yumaong lola, si Doña Esperanza. Pagpapakilala ng matanda. Tila tumigil ang mundo ni Daniela sa pagbanggit sa pangalan ng kanyang lola. Ang alaala ng malambot na kamay ni Doña Esperanza at ang amoy ng sampagita sa lumang hardin ay panandali ang nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Nandito ako dahil sa isang mahalagang misyon, patuloy ni Attorney Navarro habang inilalabas ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Sa loob ng maraming taon, pinanood kita mula sa malayo. Nakita ko ang iyong pagsasakripisyo para sa pamilya Villacorta, ngunit oras na para malaman mo ang katotohanang matagal nang itinago sa iyo ni Marcos. Dahan-dahang inilabas ng abogado ang mga dokumentong may mga opisyal na selyo. Ang mansyong kinalakihan mo, ang kumpanyang Villacorta Builders na pinatatakbo ni Marcos, at ang lahat ng lupain na inaangkin nila, ang lahat ng yan ay hindi pag-aari ni Marcos. Ang lahat ng yan, Daniela, ay nakapangalan sa iyo. Ikaw ang kaisa-isang tagapagmana ng kabuuang yaman ng iyong lola. Ang bawat salita ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Daniela. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Paanong mangyayari iyon? Sinasabi sa akin ni Marcos na ako ay isang pabigat lamang, na ang lahat ng meron kami ay bunga ng kanyang pagsisikap bilang isang lalaki. Umiling si Attorney Navarro. Ang kanyang mukha ay nabalot ng puot para sa ginawang panlilinlang ni Marcos. Ginamit niya ang isang pekeng special power of attorney upang manipulahin ang mga dokumento. Pinaniwala kanya na ikaw ay walang halaga upang manatili kang sunod-sunuran sa kanya. Iha, ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa'yo, sila ang may utang sa'yo. Sila ang nakatira sa iyong pamamahay at kumakain gamit ang iyong pera. Naramdaman ni Daniela ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito ang init ng lagnat, kundi ang init ng isang naglalagablab na katotohanan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na sanay sa paglilinis, paglalaba, at paglilingkod sa mga taong nagnanakaw sa kanya ng harap-harapan. Dahan-dahan niyang itiningala ang kanyang ulo, at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng takot. Ilang taon ko pong ibinigay ang lahat ng aking lakas para sa kanila. Bulong ni Daniela, ang kanyang boses ay naging malamig at matalim. Pinanood ko ang aking sariling dangal na tapakan nila dahil akala ko ay wala akong ibang mapupuntahan. Akala ko ay kailangan ko sila. Lumapit si Gabriel at tumayo sa tabi ni Daniela. Hindi mo sila kailangan, Daniela. Ikaw ang nagpapatakbo sa kumpanyang iyon kahit hindi mo alam. Ang husay mo sa accounting ang nagligtas sa kanila sa maraming pagkakataon. Ngayon, ikaw naman ang dapat magligtas sa iyong sarili at kay Maria. Hinawakan ni Daniela ang hospital bracelet sa kanyang braso. Dahan-dahan niya itong hinila hanggang sa ito ay mapunit. Isang simbolo ng kanyang pagpapasya na putulin na ang lahat ng tanikala ng kanyang pagiging biktima. Tumingin siya kay Attorney Navarro ng may determinasyon. Gawin po natin ang dapat gawin, Attorney. Hindi ko nahahayaang gamitin pa nila ang pangalan ng lola ko para sa kanilang kasakiman. Ngunit bago pa makasagot ang abogado, muling lumapit ang isang nurse na may dalang bank statement mula sa accounting office ng ospital. Ang mukha ng nurse Ipanuors ay puno ng pag-aalinlangan. Mrs. De Los Reyes, may problema po. Ang pondo? Para sa depositong kailangan sa operasyon ni Maria kaninang umaga. Bigla po itong winidraw mula sa joint account ninyo ni Mr. Villacorta. Kaninang alas 8 ng umaga. 0 na po ang laman ng account. Ang huling bakas ng pag-aalinlangan sa puso ni Daniela ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang madilim at nakalulunod na galit. Alam niya kung saan napunta ang perang yon, kondominium para kay Vanessa. Ang sariling ama ni Maria ay mas piniling bumili ng luho para sa kanyang kabit kaysa iligtas ang buhay ng sarili niyang anak. Tumingin si Daniela sa ICU kung nasaan ang kanyang anak.
At pagkatapos ay tumingin siya kay Attorney Navarro. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa galit, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing tigas na ng brilyante. Attorney Navarro, simulan na natin ang pagbawi sa lahat at sisiguraduhin kong sa huli, wala ni isang sentimo ang matitira sa mga taong nagnakaw sa kinabukasan ng anak ko. Sa loob ng malaking mansyon ng mga Villacorta, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling alak at halimuyak ng mga sariwang bulaklak na tila walang bakas ng naganap na bagyo noong nakaraang gabi. Ang tunog ng tawanan ni Marcos at ang malambing na boses ni Vanessa ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Isang masiglang musika para sa kanila na naniniwalang tuluyan na nilang napaalit ang tanging balakid sa kanilang kaligayahan. Nakaupo si Doña Carmen sa kanyang paboritong silya, marangyang humihigop ng tsaa, habang pinagmamasdan ang mga kasambahay na naglilinis ng mga bakas ng maputik na sapatos ni Daniela sa sahig. Para sa kanila, ang katahimikan ni Daniela ay tanda ng pagkatalo, isang permanenteng paglalaho ng isang aninong hindi na muling babalik. Ngunit malayo sa marangyang bahay na yon, sa isang tahimik at payapang apartment na inayos ni na Gabriel at Attorney Navarro, isang bagong uri ng katahimikan ang naghahari. Ang sikat ng araw na dahan-dahang pumapasok sa bintana ay nagbibigay ng init sa malinis na silid kung saan dahan-dahang inihiga ni Daniela ang kanyang anak sa isang munting kuna. Ang apartment ay hindi kasing laki ng mansyon, ngunit bawat sulok nito ay amoy lavender at malinis na linen. Malayo sa mapanghusgang tingin ng kanyang dating biyenan, dahan-dahang lumingon si Daniela nang marinig ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Gabriel na may dalang supot ng mga groceries at ilang mga libro. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Daniela. Tila sinisiguro kung maayos ang kalagayan nito. I brought some fruits and milk, Daniela. At heto rin ang ilang mga folder na ipinabibigay ni Attorney Navarro. Sabi niya, baka gusto mo nang simulang tingnan ang mga ito. Malumanay na wika ni Gabriel. Lumapit si Daniela at tinanggap ang mga folder. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumaing sa hapdi dahil sa mga sugat na natamo niya noong gabi ng bagyo. Ngunit hindi siya nagpakita ng panghihina. Thank you, Gabriel. I don't know how to repay you for all of this. Masyado na akong nakakaabala sa inyo. Sagot ni Daniela habang inilalapag ang mga dokumento sa mesa. Umiling si Gabriel at tumitig ng malalim sa mga mata ni Daniela. You don't have to repay anything, Daniela. Ang makita kang muling tumatayo sa sarili mong mga paa ay sapat na. You are a strong woman and you deserve to be treated with respect. Huwag mo sanang isipin na obligasyon ito, kundi isang tulong mula sa isang kaibigan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daniela ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib, isang damdamin na matagal na niyang nakalimutan. Ang pakiramdam na may isang taong naniniwala sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Ngumiti siya ng bahagya, isang matipid ngunit tapat na ngiti na nagbigay ng liwanag sa kanyang maputlang mukha. Friends then, bulong niya. Nang makaalis si Gabriel, hinarap ni Daniela ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Inayos niya ang kanyang salamin at sinimulang buksan ang mga libro ng kumpanya at ang mga kopya ng bank statements na nakuha ni Attorney Navarro. Sa bawat pahinang kanyang binabasa, ang kanyang talino sa accounting na matagal na niyang ibinaon ay muling nagising. Nakita niya ang mga butas sa daloy ng pera, ang mga ilegal na paglilipat ng pondo na ginawa ni Marcos, at ang mga pekeng pirma na ginamit nito upang manipulahin ang yaman ng kanyang lola. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kakumuyom. Ang bawat numero sa papel ay naging isang sandata sa kanyang isipan. Habang hinihele niya ang kanyang anak sa kanyang kandungan, ang kanyang paningin ay nakatutok sa isang partikular na dokumento sa ilalim ng tumpok. Ito ay isang deed of sale na may petsa sa susunod na buwan. Dahan-dahang binasa ni Daniela ang nilalaman nito at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok.
Ang lupang tinutukoy sa dokumento ay ang ancestral land sa probinsya, ang lupang kinalakihan ng kanyang lola at ang kaisa-isang lugar na itinuring nilang sagrado. Ibubenta ito ni Marcos sa isang malaking developer upang pondohan ang isang bagong casino project. Isang matinding panghihina ang dumaan sa kanyang buong katawan, ngunit agad itong napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang lupang iyon ang kaluluwa ng kanyang pamilya at hindi niya hahayaang madungisan ito ng kasakiman ni Marcos. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang kanyang anak ay payapang natutulog, naramdaman ni Daniela ang muling pagkabuhay ng kanyang pagkatao. Hindi na siya ang Daniela na nanginginig sa takot sa ilalim ng ulan. Siya na ang babaeng may hawak ng mga susi sa pagguho ng kahariang itinayo ni Marcos sa kasinungalingan. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung nasaan ang mansyon at isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan na nagpadaloy ng kaba at pananabik sa kanyang mga ugat. Handa na kaya si Marcos sa sandaling ang aninong kanyang minaliit ay maging isang dambuhalang lalamon sa lahat ng kanyang inaangkin? Sa loob ng isang marangyang silid na puno ng nagniningning na mga flash ng kamera, nakatayo si Marcos sa harap ng maraming mikropono. Ang kanyang muka ay seryoso, may bakas ng pilit na kalungkutan na tila ba dumaan siya sa isang matinding trahedya. Sa tabi niya ay ang kanyang ina na si Doña Carmen na may hawak na panyo at paminsan-minsang nagpapahid ng mga matang wala namang luha. I loved her with all my heart. Binigay ko ang lahat para sa kanya at sa anak namin. Ang tinig ni Marcos ay nanginginig, isang perpektong pag-arte sa harap ng media. But Daniela chose to leave. Sumama siya sa ibang lalaki at iniwan kaming luhaan. It's hard to accept, but for the sake of our family's honor, I have to be strong. Ang bawat salitang lumalabas sa telebisyon ay tila mga patak ng lason na direktang tumatagos sa puso ni Daniela. Nakaupo siya sa maliit na sopa sa loob ng apartment ni na Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding galit at kawalan ng katarungan. Paanong ang lalaking nanakit at nagtaboy sa kanya sa gitna ng unos ay may kapal ng mukhang baligtarin ang katotohanan sa harap ng buong bansa? Napakabait naming biyenan sa kanya. We treated her like our own daughter, but she betrayed our trust. Dagdag pa ni Doña Carmen habang humihikbi sa harap ng mga kamera. Ang kanyang boses ay puno ng kaplastikan na tila ba nakakalimutan na niya ang kanyang mga pang-aapi kay Daniela sa loob ng maraming taon. Hindi na malaya ni Daniela na dahan-dahan nang tumutulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa naglalagablab na puot. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, at ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na kamay na dahan-dahang ipinatong sa kanyang nanginginig na balikat. Si Gabriel iyon, na natili siyang tahimik sa tabi ni Daniela, hindi nagtatanong o nagbibigay ng payo, kundi nag-aalay lamang ng kanyang presensya bilang isang matibay na sandigan. Ang bigat ng kanyang kamay sa balikat ni Daniela ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik mula sa bangin ng kawalan ng kontrol. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kanilang mga kasinungalingan, Daniela. Mahinahong bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng sinseridad na nagpatahimik sa ingay ng telebisyon. Ang katotohanan ay hindi nababago ng dami ng kamera. Magtiwala ka. Darating ang oras na sila naman ang iiyak. Huminga ng malalim si Daniela at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Gabriel. Ang init na dumaloy sa pagitan nila ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas, isang pakiramdam ng pagiging ligtas na hindi niya kailanman naramdaman kay Marcos. Pinatay niya ang telebisyon at ang biglang katahimikan sa silid ay tila nagbigay ng espasyo para sa isang mas matinding determinasyon. Pumasok si Attorney Navarro sa silid na may dalang mga dokumento at isang laptop. The stage is set, Daniela.
Nagawa na natin ang unang hakbang. Dahil sa mga ebidensyang nakalap natin tungkol sa ilegal na paglipat ng pondo, nagawa kong ipetisyon ng korte para sa isang emergency freeze order. Tumitig si Daniela sa screen ng laptop. Nakita niya ang listahan ng mga accounts ni Marcus na isa-isang nagiging pula. So wala na siyang magagamit na pera mula sa mga accounts na yon? Tanong ni Daniela. Ang kanyang tinig ay malamig at kalkulado. Exactly. Kahit ang joint account ninyo na ninakawan niya ay nakalak na rin ngayon, hindi niya magagalaw ang kahit isang sentimo para sa kanyang mga luho o para sa pambili ng lupa ng lola mo, sagot ni Attorney Navarro ng may seryosong ngiti. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng mansyon ng mga Villa Corta, biglang naputol ang tawanan. Hawak ni Marcos ang kanyang cellphone, ang kanyang muka ay biglang namutla habang paulit-ulit na sinusubukang i-access ang kanyang online banking. Ang bawat pagtatangka ay nauuwi sa isang mensahe na nagsasabing ang kanyang account ay pansamantalang hindi magagamit dahil sa isang legal na utos. Marcus, anong nangyayari? Why is the transaction declined? I need to pay the reservation for the condo today. Ang inis na tinig ni Vanessa ay umalingaw-ngaw mula sa sala. Hindi nakasagot si Marcus. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang email mula sa bangko. Ang lason ng kanyang sariling mga kasinungalingan ay tila nagsisimula nang bumalik sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Habang si Daniela, sa kabilang panig, ay nakatayo sa tabi ng bintana ng kanyang maliit na apartment, pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. May isang misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nararamdaman ang muling pagtibok ng kanyang puso ng may pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang unang tagumpay, isang tanong ang biglang pumasok sa kanyang isipan nang makita ang isang hindi kilalang sasakyan na pabalik-baliik sa tapat ng kanilang apartment. Nahanap na ba sila ni Marcus o may iba pa bang nakakaalam ng kanilang lihim? Ang loob ng mansyon ng mga Villa Corta ay binalot ng isang mabigat at nakakasuffocate na tensyon. Sa gitna ng sala, nakatayo si Vanessa habang ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang mamahaling credit card na wala ng silbi at ang kanyang hininga ay naging mabilis at gulo. Marahas niyang itinapon ang kanyang pitaka sa ibabaw ng lamesang gawa sa kristal na naglikha ng isang tuyo at matigas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit wala siyang pakialam kung magasgasan ng kasangkapan. Marcus, explain this to me. I was at the boutique earlier and my card was declined in front of everyone. Ang daming nakatingin sa akin. It was so embarrassing. Ang sigaw ni Vanessa ay puno ng matinding inis. Ang kanyang boses na dati ay malambing ay naging matinis at nakakairita. Nakaupo si Marcos sa gilid ng sopa. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang kanyang dati ay maayos na hitsura ay naging gulo. At ang kanyang mga mata ay bakas ng matinding pagkapagod at takot. I told you, Vanessa, may problem sa bank accounts. Someone filed a petition for a freeze order. Hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. You better fix this, Marcos. Hindi ako sanay na nagtitiyaga sa kung ano lang ang natitira sa wallet ko. If you can't provide for me, then what's the point of this? Ang bawat salita ni Vanessa ay tila isang sampal sa ego ni Marcus. Ang pag-ibig na akala ni Marcus ay matatag ay nagsisimulang magpakita ng mga lamat sa unang pagsubok ng kahirapan. Habang nagngangalit ang bagyo sa mansyon, si Daniela ay naroon sa maliit na opisina ni Attorney Navarro. Ang sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang tumatama sa kanyang mukha na nagbibigay ng isang marahang ningning sa kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay ang mga lumang salamin na pagmamay-ari ng kanyang lola, si Doña Esperanza. Dahan-dahan niyang isinuot ang salamin at sa sandaling lumapat ito sa kanyang ilong. Naramdaman ni Daniela ang isang kakaibang daloy ng lakas at responsibilidad. Hindi lamang ito salamin. Ito ay ang simbolo ng talino at dangal
na ipinasa sa kanya ng babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Mang Carding, matagal na po kayong nagsisilbi sa lola ko. Alam niyo po kung gaano niya pinahalagahan ang bawat piraso ng semento at bakal na inilalabas ng inyong planta. Ang malumanay na wika ni Daniela sa matandang lalaki na nasa kabilang linya ng telepono. Si Mang Carding ang pinakamalaking supplier ng mga materyales para sa Villa Corta Builders at ang kanyang katapatan ay kay Doña Esperanza lamang nakaugat. Iha, narinig ko ang mga balita sa telebisyon. Sinasabi nilang iniwan mo ang asawa mo. Ang tinig ni Mang Carding ay puno ng pag-aalinlangan. Huminga ng malalim si Daniela. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinahaplos ang gilid ng dokumentong hawak niya. Ang katotohanan ay pinalayas ako ni Marcus, Mang Carding, ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako tumatawag. Ang kumpanyang pinatatakbo niya ngayon ay unti-unti niyang winawasak gamit ang pera ng lola ko para sa kanyang pansariling luho. Kung magpapatuloy kayo sa pag-supply sa kanya, hindi lamang ang kumpanya ang mawawala, kundi ang alaala ni Doña Esperanza. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Isang katahimikang tila nagtitimbang ng nakaraan at kasalukuyan. Sa wakas, nagsalita si Mang Carding. Ang utang na loob ko ay kay Esperanza, Daniela. At kung ikaw ang nagsasabi nito, naniniwala ako sa iyo. Ititigil ko ang lahat ng delivery simula bukas. Isang matamis at malungkot na tagumpay ang naramdaman ni Daniela. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa sandalan ng upuan. Nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso na dati ay puno ng takot, ngunit ngayon ay may kasama ng pananabik para sa hustisya. Sa sumunod na araw, ang opisina ni Marcus ay naging isang eksena ng kaguluhan. Ang bawat pagtunog ng telepono ay nagdadala ng masamang balita. 3 pinakamalalaking supplier ang sabay-sabay na nag-pull out, na nagdulot ng paghinto ng lahat ng konstruksyon ng kumpanya. Ang mga trabahador ay nagsisimulang magreklamo at ang mga investor ay nagsisimulang magpadala ng mga liham ng pag-aalala. Sir Marcus, tumawag po ang bangko. Hindi rin daw po natuloy ang loan approval dahil may mga discrepancy sa inyong financial records. Ang ulat ng kanyang secretary na may nanginginig na boses. Nanginginig ang mga kamay ni Marcus habang binabasa ang mga ulam. Ang kanyang mundong itinayo sa kasinungalingan ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting tinatangay ng alon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkapraning, biglang pumasok ang isa sa kanyang mga tauhan na nakatalaga sa labas. Boss, may kailangan kayong malaman. May isang lumang empleyado sa bangko na tumawag sa akin kanina. Ang bulong ng lalaki habang lumalapit kay Marcus. Sabi niya, may nakita siyang babaeng pumasok sa main office ng bangko kahapon. Ang babaeng iyon, kamukhang-kamukha po ni Daniela. Ang dugo ni Marcus ay tila tumigil sa pagdaloy. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Kung buhay si Daniela at nakikipagtulungan sa bangko, nangangahulugan itong ang lahat ng kanyang ilegal na ginagawa ay nasa panganib na mabunyag. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Isang takot na hindi niya kailanman naramdaman nung nandoon pa si Daniela sa kanyang tabi. Sino ang tumutulong kay Daniela? At hanggang saan ang alam ng asawang inakala niyang walang kapangyarihan? Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa lungsod, si Marcus ay nanatiling nakatitig sa dilim. Hindi alam na ang kanyang pinakamatinding bangungot ay nagsisimula pa lamang magbukas ng mga mata. Sa loob ng maliit na silid sa ospital, kung saan dahan-dahang bumabalik ang sigla ni Maria, ang bawat marahang paghinga ng sanggol ay tila isang himig ng pag-asa na nagpapakalma sa naging magulong mundo ni Daniela. Nakatayo si Dr. Gabriel Navarro sa tabi ng kuna. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagliligtas ng buhay ay maingat na nag-aayos ng kumot ng bata. May isang maliit at tapat na ngiti sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang munting anghel, isang ngiti na hindi lamang mula sa pagiging profesional,
kundi mula sa isang pusong tunay na nagmamalasakit. Napansin ni Daniela ang bawat galaw ni Gabriel mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sa loob ng 7 taon ng kanyang pagsasama kay Marcus, ang tanging nakita niya sa isang lalaki ay ang pagmamando, ang pagwawalang bahala, at ang paggamit sa kanya bilang isang kasangkapan. Ngunit si Gabriel ay iba. Ang bawat kilos nito ay puno ng respeto. Tila ba ang bawat salitang binibitawan nito ay may layuning pagalingin, hindi lamang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang kanyang mga sugat na hindi nakikita. Nang sumapit ang gabi, lumabas ang dalawa sa maliit na balkonahe ng apartment na tinutuluyan ni Daniela. Ang malamig na simoy ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanilang mga mukha, at ang mga ilaw ng lungsod sa malayo ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang. Ito ay isang uri ng katahimikan na nagbibigay ng puwang para sa malalim na pag-iisip. Minsan, iniisip ko kung saan ako nagkamali, Gabriel. Ang malumanay na simula ni Daniela, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginig habang nakatanaw sa malayo. I gave up my dreams to build his. Akala ko, sapat na ang magmahal at magsakripisyo para maging buo ang isang tahanan. But in the end, I was just a ghost in my own house. Lumingon si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi siya sumabat. Hindi siya nagbigay ng mga gasgas na payo. Hinayaan niyang dumaloy ang bawat salita ni Daniela, nakikinig sa paraang tila ba bawat buntong hininga nito ay mahalaga sa kanya. Hindi ka nagkamali sa pagmamahal, Daniela. Ang huling sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay mababa at puno ng katiyakan. Ang mali ay ang taong hindi marunong tumanggap ng ganoong klaseng halaga. You were never a ghost. You were the foundation, and he was just too blind to see it. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Daniela na may isang lalaking nakikinig sa kanyang boses nang walang paghusga. Ang kanyang puso, na matagal nang naging manhid dahil sa sakit, ay tila nakaramdam ng isang marahang pintig ng buhay. Isang mainit na pakiramdam ang dahan-dahang lumalaganap sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya kayang ipaliwanag, ngunit ayaw niyang mawala. Nang dahan-dahang ayusin ni Gabriel ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mata ni Daniela dahil sa hangin, ang kanilang mga balat ay bahagyang nagdampi. Ang munting sentimyentong iyon ay nagdulot ng isang matinding kuryente na tila nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila natakpan ng isang pangako ng bagong simula. Fade into black ang damdamin ng katahimikang yon. Puno ng mga bagay na hindi masabi ng bibig ngunit nadarama ng kaluluwa. You don't have to carry the world alone anymore. Bulong ni Gabriel, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Daniela. Ngunit bago pa man magpatuloy ang sandaling iyon, ang kanilang atensyon ay naagaw ng isang puting sobre na dahan-dahang inilagay ng isang tauhan ng apartment sa ilalim ng kanilang pinto. Kumalas si Gabriel at pinulot ang liham. Nang mabasa niya ang pangalan ng nagpadala, ang kanyang dati ay malambot na ekspresyon ay biglang naging matigas at seryoso. Ang kanyang mga panga ay nagingit-ngit at ang ningning sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang madilim na kaba. Tumingin siya kay Daniela, ngunit ang kanyang tingin ay tila nasa malayo na. Tila may isang anino mula sa kanyang sariling nakaraan na biglang nagpakita. Is everything okay, Gabriel? Tanong ni Daniela. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang pagbabago sa mukha ng lalaki. Hindi agad sumagot si Gabriel. Mahigpit niyang itinago ang liham sa loob ng kanyang bulsa, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. Ang misteryosong liham na yon ay tila may dalang isang katotohanan na kayang sumira sa kapayapaang kasisimula pa lamang nilang buuin. Ano ang nilalaman ng liham na yon? At bakit tila mas takot si Gabriel sa papel na yon
kaysa sa anumang banta ni Marcos. Sa kailaliman ng gabi, habang ang buong lungsod ay tila payapang nahihimbing, nananatiling gising ang diwa ni Daniela sa loob ng kanilang maliit na apartment. Mahigpit ang kanyang pagkakasakal sa munting kumot ni Maria. Ang kanyang hininga ay mababaw at puno ng namuong kaba. Ang pangyayari kanina, nang akalain niyang nawawala ang kanyang anak sa loob ng silid, ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa kanyang sistema. Bagaman nahanap din ng bata na gumapang lamang sa ilalim ng kuna, ang bawat segundo ng pagkawala nito ay tila isang habambuhay na pagdurusa na nagpabalik sa kanya sa trauma ng gabi ng bagyo. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanyang tabi, dala ang isang baso ng gatas na naglalabas ng marahang usok ng init. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, tila ayaw gambalain ang marupok na katahimikan ng paligid. Nang maramdaman ni Daniela ang presensya ng lalaki, hindi niya napigilang mapahilig sa matikas na balikat nito. Sa sandaling iyon, ang takot na kanina pa sumasakal sa kanya ay dahan-dahang natunaw, napalitan ng isang pakiramdam ng seguridad na tanging si Gabriel lamang ang nakakapagbigay. Ang init ng katawan ng doktor at ang banayad na amoy ng kanyang pabango ay nagsilbing gamot sa nanginginig na kaluluwa ni Daniela. Safe na siya, Daniela. Hinding-hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo habang nandito ako. Mahinahong bulong ni Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahaplos sa likod ni Daniela. Isang kilos na puno ng purong respeto at pangako. Fade to black ang emosyon ng kanilang paglalapit. Isang ugnayang hindi nangangailangan ng maraming salita upang iparamdam ang lalim ng kanilang ugnayan. Habang ang kapayapaan ay unti-unting bumabalik sa apartment, ang kadiliman naman ay mas lalong lumalalim sa loob ng mansyon ng mga Villacorta. Sa loob ng silid ni Doña Carmen, ang matanda ay abala sa paghalungkat sa isang lihim na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ang nagniningning na mga alahas ni Daniela, mga pamanang galing pa sa kanyang lola na hindi nakuha noong gabi ng pagpapalayas, ay isa-isang inilalabas ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang hinahaplos ang bawat brilyante. Sayang naman kung mabubulok lang ang mga ito rito. Marcos needs more money to maintain our lifestyle and Vanessa needs her allowance. Nakangising wika ni Doña Carmen sa kanyang sarili. Wala siyang nararamdamang kahit anong pagsisisi sa pagnanakaw sa manugang na kanyang minaliit. Para sa kanya, ang mga alahas na yon ay kabayaran sa perwisyong ibinigay ni Daniela sa kanilang pamilya. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang iniisip ang halagang makukuha niya mula sa mga ilegal na pawn shop. Sa sala, si Marcos at Vanessa ay abala sa pagpaplano ng isang engrandeng kaganapan. Ang anniversary gala ng Villacorta Builders ay gaganapin sa susunod na 2 linggo at nais ni Marcos na ito ang maging pinakamalaking selebrasyon sa kasaysayan ng lungsod. I want everyone to see that we are stronger than ever, Vanessa. Ipararamdam ko sa buong industriya na hindi tayo matitibag ng kahit anong paninira. Pagmamalaki ni Marcos habang humihigop ng mamahaling konyak, inilapit ni Vanessa ang kanyang mukha kay Marcos. Ang kanyang mga mata ay puno ng manipulasyon. You're right, babe. And during the gala, you should formally introduce me as the new face of Villacorta. Let everyone know who the real madam is. Ang kanyang tinig ay tila lason na dahan-dahang pumapasok sa isipan ni Marcos na nagpapabulag sa kanya sa katotohanang ang kumpanyang kanyang ipinagmamalaki ay unti-unti nang nauubos ang pondo. Hindi nila alam, habang naglulublob sila sa ilusyon ng tagumpay, ang bawat hakbang nila ay binabantayan ng mga matang puno ng determinasyon para sa hustisya. Ngunit bago matapos ang gabi, isang tawag ang natanggap ni Marcos mula sa kanyang pribadong investigator. Ang balitang hatid nito ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso at nagpabalik ng isang madilim na ningning sa kanyang mga mata. Sir, may lead na po kami. Nakita namin si Dr. Gabriel Navarro na madalas pumunta sa isang apartment sa labas ng syudad.
at may kasama siyang babae na karga ang isang sanggol. Ang ulat ng lalaki mula sa kabilang linya, napahigpit ang hawak ni Marcus sa kanyang baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang nakakatakot na ngiti, isang ekspresyong nagpapahiwatig ng nagbabadyang gulo. Natagpuan na niya ang kanyang biktima. Ngunit ang mas malaking tanong na nagpadaloy ng kaba sa kanyang dibdib ay ito. Sino ang nagbibigay ng proteksyon sa kanyang asawa at handa ba siyang harapin ang isang katunggaling kasing talino at kasing yaman ng mga Navarro? Ang hangin sa loob ng lobby ng ospital ay biglang bumigat nang pumasok si Marcus Villacorta. Ang kanyang bawat hakbang ay naglalabas ng isang awtoridad na puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay tila mga buhay na baga na naghahanap ng mabibiktima at ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom. Ang bawat tao na madaanan niya ay napapalingon, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa tensyong dala ng kanyang presensya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang babala ng nagbabadyang gulo. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, sa tapat ng silid ni Maria, nakatayo si Dr. Gabriel Navarro. Agad niyang napansin ang pagdating ni Marcus. Sa halip na matakot, mas lalong tumuwid ang tindig ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay naging isang pader ng profesionalismo at determinasyon. Alam niyang dumating na ang sandaling kinatatakutan ni Daniela. Nasaan ang asawa ko? Ang bulyaw ni Marcus nang makaharap ang doktor. Ang kanyang boses ay naging isang matalim na kislap sa gitna ng katahimikan ng ospital. I know she's here, Navarro. Huwag mo akong lokohin. I saw your signature on her medical records. Give her back to me. Nanatiling mahinahon si Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Mr. Villacorta, nasa loob po kayo ng isang institusyong medikal. Maraming pasyente ang nangangailangan ng katahimikan. At tungkol sa inyong asawa, wala po akong obligasyong magbigay ng impormasyon sa sinumang hindi otorisado ng pasyente mismo, lalo na kung may banta ng kaguluhan. Otorisado? I am her husband. May karapatan ako sa kanya at sa anak ko. Akmang susugod si Marcus, ngunit hinarangan siya ni Gabriel. Ang dalawang lalaki ay nagkatitigan, isang labanan ng mga mata, na tila nagnanais na sunugin ang isa't isa. Sa loob ng isang maliit na storage room na ilang metro lamang ang layo, nakatago si Daniela. Mahigpit niyang yakap ang kanyang sanggol, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang kanyang hininga ay pinipilit niyang pigilin. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marcus ay tila isang madilim na gunita na sumasakal sa kanya. Naramdaman niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. At ang bawat marahang paggalaw ng sanggol sa kanyang bisig ay nagbibigay sa kanya ng matinding kaba. Natatakot siya na baka biglang umiyak ang bata at marinig sila ng halimaw sa labas. "Wag po, Maria. Huwag kang gagawa ng ingay," bulong ni Daniela sa kanyang isipan. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin habang ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Sa gitna ng tensyon, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marcus sa loob ng kanyang bulsa. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang galit na mukha. Nang makita ang pangalan ng kanyang ina, napilitan siyang huminto. "Marcus, anong ginagawa mo riyan sa ospital?" Ang tinig ni Doña Carmen ay puno ng takot at awtoridad mula sa kabilang linya. "May mga reporter na nakapaligid sa mansyon. Kung gagawa ka ng iskandalo riyan, masisira ang imahe ng kumpanya bago ang gala. Umalis ka na riyan ngayon din. Let the lawyers handle her." Napatingin si Marcus kay Gabriel nang may matinding pagkamuhi. "Hindi pa tayo tapos, Navarro. Sabihin mo sa asawa ko, hindi siya makakapagtago habang buhay. I will take everything from her, including that child." Pagkatapos ay marahas siyang tumalikod. Ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng isang bakas ng takot na dahan-dahang napalitan ng kaluwagan. Nang masiguro ni Gabriel na wala na si Marcus, agad siyang pumunta sa storage room at dahan-dahang binuksan ang pinto.
Natagpuan niya si Daniela na nakaupo sa sahig, namumutla at tila nawawala sa sarili habang yakap-yakap pa rin ang bata. Agad lumuhod si Gabriel sa harap nito at dahan-dahang kinuha ang nanginginig na mga kamay ni Daniela. Wala na siya, Daniela. Nakaalis na siya. Ligtas na kayo. Malambing na sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang lunas na unti-unting nagpabalik ng kulay sa mukha ni Daniela. Hindi nakapagsalita si Daniela, ngunit ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang tunog. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ni Gabriel, hinahayaan ang kanyang sarili na humubog sa proteksyong ibinibigay ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang malalim na pasasalamat, ngunit may kasama ring pangamba. Habang inaalalayan ni Gabriel si Daniela na tumayo, napansin ni Daniela ang isang itim na sasakyan sa labas ng bintana na dahan-dahang umaandar kasunod ng sasakyan ni Marcus. Ngunit ang sasakyang yon ay hindi kay Marcus. May ibang tao na nanonood sa kanila mula sa anino. Isang presensya na hindi nila namamalayan. Sino ang taong ito na tila may sariling plano para sa kanila? At ano ang kinalaman nito sa nagbabadyang pagbagsak ng mga Villacorta? Ang gabi ay tila isang malawak na bitag na naghihintay ng biktima, madilim at puno ng mga hindi inaasahang panganib. Sa loob ng kanyang sasakyan, mahigpit ang hawak ni Gabriel sa manibela, habang paminsan-minsang sumusulyap sa rearview mirror. Nakikita niya ang dalawang nagniningning na mga ilaw mula sa sasakyang kanina pa sumusunod sa kanya, tila mga mata ng isang hayop na nagmamanman sa bawat niyang galaw. Ngunit sa halip na kabahan, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktor. Alam niyang ang mga tauhan ni Marcus ay nahulog na sa kanyang bitag. Dahan-dahan niyang iniliko ang sasakyan patungo sa isang masikip at mataong palengke, kung saan ang mga tao ay abala pa rin sa kabila ng lalim ng gabi. Ang ingay ng mga nagtitinda at ang gulo ng mga dumadaan ay nagsilbing tabing para kay Gabriel. Mabilis siyang pumasok sa isang maliit na eskinita, inihinto ang sasakyan at dahan-dahang naglakad palayo habang ang mga sumusunod sa kanya ay nalito sa dami ng mga sasakyang nakaparada. Ang kanyang bawat hakbang ay maingat at kalkulado, tila isang aninong naglalaho sa dilim. Sa loob ng isang ligtas at lihim na opisina, naghihintay si Daniela kasama si Attorney Navarro. Ang tanging liwanag sa silid ay nagmumula sa screen ng isang laptop na nagbibigay ng isang asul na ningning sa mukha ni Daniela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa monitor, hindi kumukurap, habang ang bawat folder na nagbubukas ay tila isang pinto patungo sa madilim na katotohanan ng buhay ni Marcus. Nang pumasok si Gabriel na may dalang isang maliit na hard drive, ang kaba sa dibdib ni Daniela ay tila humupa. Nakuha ko na ang lahat, Daniela. Ang mahinahong wika ni Gabriel habang inilalapag ang hard drive sa mesa. Dito nakatago ang mga orihinal na dokumento na may mga pekeng pirma mo. Hindi na itago ni Marcus ang mga digital trail ng kanyang mga transaksyon. Nang mabuksan ang mga files, ang bawat dokumentong lumalabas ay tila isang sampal sa dangal ni Daniela. Nakita niya ang kanyang sariling pangalan na ginamit ni Marcus upang magnakaw ng pondo mula sa kumpanya. Ang mga dokumentong nagpapatunay na ang mansyong kinalakihan niya ay isinangla nang hindi niya alam. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na tila kumukulo sa kanyang mga ugat. Hindi ko akalain na ganito katindi ang kanyang kawalang hiyaan, bulong ni Daniela. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. He stole my life, attorney. He stole everything my grandmother worked for. Lumapit si Daniela sa isang lumang litrato ni Doña Esperanza na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gilid ng kwadro. Ang kanyang mga daliri ay tila humihingi ng lakas mula sa babaeng nagturo sa kanya ng kahalagahan ng dangal. Ang kanyang mga mata ay naging matigas na tila brilyante. Lola, ipinapangako ko sa inyo
Tatapusin ko ang larong ito. Hinding-hindi ko hahayaang manatili sa kanila ang mga bagay na dinungisan nila ng kanilang kasakiman. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok ang isang pribadong investigador na kinontrata ni Attorney Navarro. Inilapag nito ang isang serye ng mga larawan at isang video record sa harap ni Daniela. May isa pa kaming natuklasan, ma'am. Mukhang hindi lang kayo ang niloloko ni Mr. Villacorta. Si Vanessa Cruz ay may lihim ding kinakalaguyo sa likod ng asawa niyo. Isang mayamang negosyante na balak din nilang takbuhan kapag nakuha na nila ang sapat na pondo. Napatingin si Daniela sa mga larawan ni Vanessa na nakikipagpalitan ng mga matatamis na ngiti at yakap sa ibang lalaki sa loob ng isang hotel. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang masamang biro. Ang lalaking nanlinlang sa kanya ay nililinlang din ng babaeng pinili niya. It's a house of cards, Daniela. Wika ni Gabriel habang nakatayo sa kanyang likuran. And it's about to fall. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Attorney Navarro habang binabasa ang mga bank logs ni Doña Carmen. Daniela, look at this. Nitong nakaraang 2 linggo, ang iyong biyenan ay nagwi-withdraw ng malalaking halaga mula sa operational funds ng kumpanya. At ang mga perang ito ay hindi na pupunta sa accounts ni Marcus o Vanessa. Tila may pinatutunguhan itong hindi natin alam. Nangunot ang noo ni Daniela. Ano ang itinatago ng kanyang biyenan? Ang misteryong ito ay tila isang bagong lamat sa planong binuo ni Marcus. Ngunit bago pa sila makapagsagawa ng mas malalim na pagsusuri, ang tunog ng pagtanggap ng isang email ay pumukaw sa kanilang atensyon. Binuksan ni Daniela ang email. Ito ay ang opisina ng marketing ng Villacorta Builders, nagpapadala ng digital copy ng imbitasyon para sa anniversary gala. Ang kanyang mga mata ay nagningning nang makita ang listahan ng mga VIP guests. Kinuha ni Daniela ang mouse at dahan-dahang idinagdag ang isang pangalan sa listahan, isang pangalan na sisiguradong yayanig sa buong selebrasyon. Daniela Villacorta de los Reyes, primary shareholder. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may bagong uri ng adrenaline. Ang bawat letra na kanyang tinatype ay tila isang hakbang patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Tumingin siya kay Gabriel at kay Attorney Navarro nang may determinadong ngiti. Ang bitag ay handa na, at ang biktima ay walang kaalam-alam na siya na ang susunod na kakainin ng dilim na kanyang nilikha. Sa loob ng mansyong Villacorta, ang bawat sulok ay nagniningning sa ilalim ng mga mamahaling chandelier. Tila walang bakas ng pait na iniwan ng nakaraan. Si Marcus ay nakatayo sa harap ng isang malaking salamin, maingat na inaayos ang kanyang itim na bowtie habang ang isang mapagmalaking mamamngiti ay sumisilay sa kanyang mga labi. Sa kanyang paningin, ang refleksyon sa salamin ay isang lalaking nasa rurok ng tagumpay, isang hari na handang ipakita sa mundo ang kanyang kapangyarihan. Sa kabilang bahagi ng silid, abala si Vanessa sa pagsusuot ng mga alahas na kinuha ni Doña Carmen mula sa baul ni Daniela. Ang mga brilyante ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, ngunit sa bawat kislap nito ay tila may kasamang sumpa ng pagtataksil. Babe, siguraduhin mong sa harap ng lahat ay ipakikilala mo ako bilang bagong madam ng kumpanya. I want to see the envy in their eyes. Malambing na wika ni Vanessa habang idinidikit ang kanyang sarili kay Marcus. Ang kanyang boses ay puno ng kasakiman na binalot ng lambing. Isang lason na patuloy na nagbubulag sa lalaking nasa kanyang tabi. Samantala, sa sala ng mansyon, maririnig ang mahihinhin na tawa ni Doña Carmen habang kausap ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Finally, my son has found a woman with real class, hindi tulad ng dati na parang katulong lang sa loob ng bahay. Pagmamalaki ng matanda habang humihigop ng mamahaling champagne. Ang kanyang bawat salita ay tila isang marahas na pagbura
Sa 7 taon ng tapat na pagsisilbi ni Daniela, isang kawalang katarungan na tila ipinagdiriwang pa nila. Ngunit sa lihim na apartment ni na Daniela, ang atmosfera ay puno ng isang tahimik ngunit naglalagablab na determinasyon. Pumasok si Gabriel sa silid na may dalang isang mahabang lalagyan ng damit. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Daniela, na noon ay nakaupo sa tabi ng bintana habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Daniela, may dala ako para sa iyo. Mahinahong wika ni Gabriel. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bag ang isang nagniningning na pulang gown. Ang tela nito ay tila isang ilog ng nagbabagang apoy na handang tumunaw sa anumang balakid. Ang pula ay simbolo ng kanyang muling pagkabuhay, ng kanyang dugo na muling nananalaytay ng may tapang, at ng kanyang pag-ibig na ngayon ay may kalakip ng rason. Tumayo si Daniela at dahan-dahang hinaplos ang malambot na tela. Isang marahang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang mga daliri. "It's beautiful, Gabriel. Pero bakit pula?" Tanong niya nang may halong pagkamangha. Lumapit si Gabriel at tumayo sa likuran ni Daniela. Inayos niya ang isang kwintas na may pendant na brilyante sa leeg ng babae. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa maputing balat ni Daniela, isang haplos na puno ng respeto at lihim na paghanga. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bilis ng tibok ng puso ni Daniela ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Dahil ang pula ay para sa mga reynang marunong lumaban, Daniela. You've been in the dark for too long. Tonight, you will be the light that burns their lies down, bulong ni Gabriel. Ang init ng kanyang hininga sa malapit sa tainga ni Daniela ay nagpadaloy ng isang matamis na kaba sa buong katawan nito. Fade to black ang damdamin ng kanilang paglalapit, isang pangako ng proteksyon na mas matatag kaysa sa anumang bakal. Bago ang pag-alis, hinarap ni Attorney Navarro si Daniela para sa huling pag-review ng mga dokumento. "The shares are yours. The evidence of fraud is ready. All we need is for you to walk in and reclaim what is rightfully yours." Tumango si Daniela. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ng apartment ay tila isang pagtapos sa kanyang buhay bilang isang biktima. Pagdating sa tapat ng Marangyang Hotel, kung saan gaganapin ang gala, ang bawat kislap ng mga lente ng kamera ay tila mga bituin na sumasalubong sa pagdating ng isang bagong bida. Ang marahas na pagbukas ng pinto ng sasakyan ay hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Dahan-dahang inilabas ni Daniela ang kanyang paa, nasuot ang isang mataas na takong, at ang dulo ng kanyang pulang gown ay sumayad sa carpeted na sahig. Ang bawat mabilis na pagpikit at pagbuka ng mga ilaw ng kamera ay tila isang pagtatala ng kasaysayan. Huminga ng malalim si Daniela. Ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa ng may paninindigan. Tumingala siya sa dambuhalang entrance ng hotel kung nasaan ang mga taong minsang nagpabagsak sa kanya. Sa bawat flash ng liwanag na tumatama sa kanyang mukha, isang tanong ang nananatili sa hangin. Handa na ba ang mga Villacorta sa pagdating ng bagyong sila mismo ang lumikha? Ang loob ng engrandeng bulwagan ng hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga nakabitay na brilyante mula sa langit. Ang tunog ng mga kubyertos na dahan-dahang tumatama sa mga mamahaling plato at ang mahinang himig ng mga biolin ay bumubuo ng isang atmosfera ng karangyaan at kapangyarihan. Nakatayo si Marcos sa gitna ng entablado. Ang kanyang dibdib ay busog sa yabang habang hawak ang isang kopita ng alak. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig tungkol sa integridad, pamilya, at tagumpay ay tila isang mapait na biro para sa sino mang nakakaalam ng katotohanan. Ang Villacorta Builders ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay bunga ng wagas na pagmamahal at dedikasyon sa aking pamilya. Ang malakas na pahayag ni Marcos na sinundan ng masigabong palakpakan mula sa mga panauhin. Sa tabi niya,
Si Vanessa ay nakangiting nakasabit sa kanyang braso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang suot ang mga alahas na ninakaw mula kay Daniela. Sa gitna ng talumpati ni Marcos, ang malalaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Isang matinding katahimikan ang biglang lumaganap na tila isang malamig na hangin na pumatay sa lahat ng ingay sa loob ng silid. Ang bawat mata ay nabaling sa pintuan kung saan ang isang babaeng nakasuot ng nagniningning na pulang gown ay marahang humahakbang pumasok. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa makinis na sahig ay lumikha ng isang matatag at mapanghamong ritmo na tila nagpapatigil sa tibok ng puso ng mga naroroon. Si Daniela iyon. Ngunit hindi na siya ang babaeng nanginginig sa takot at basang-basa ng ulan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle. Ang kanyang mukha ay rurok ng kagandahan na may halong panganib. At ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kidlat. Ang bawat hibla ng kanyang pulang gown ay tila naglalabas ng sariling liwanag na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang reynang nagbabalik mula sa pagkakatapon. Ang kupita ng alak na hawak ni Doña Carmen ay bahagyang nanginig at ang ilan sa laman nito ay tumapon sa kanyang mamahaling lace na damit. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa gulat at ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Habang si Vanessa naman ay tila naging isang estatwa, ang kanyang pagkakangiti ay napalitan ng isang madilim na takot at selos. Hindi niya akalain na ang babaeng itinuring nilang basura ay magbabalik na may ganitong klaseng ningning. Daniela? Ang nauutal na sambit ni Marcos mula sa entablado. Ang mikropono sa kanyang harapan ay nagpalakas sa kanyang nanginginig na tinig na naglantad sa kanyang biglaang kaba sa harap ng lahat ng kanyang mga investor at kaibigan. Hindi sumagot si Daniela. Sa halip nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa harap ng entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at awtoridad. Ang mga tao ay kusang tumatabi upang bigyan siya ng daan. Tila ba sila ay nahihiya sa liwanag na dala niya. Sa likuran niya, si Gabriel at Attorney Navarro ay sumusunod ng may matikas na tindig. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at handa sa anumang mangyayari. Nang marating ni Daniela ang paanan ng entablado, tumingala siya kay Marcos. Ang isang matipid at malamig na ngiti ay sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nagmumula sa katuwaan, kundi sa isang matinding determinasyon na tapusin na ang lahat. I'm sorry I'm late, Marcos. Masyado bang naging masaya ang selebrasyon nang wala ako? Ang kanyang tinig ay malinaw at buo, na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan sa tulong ng mga speakers. Security! Palabasin ang babaeng ito! She's mentally unstable! Sigaw ni Marcos habang pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dalawang bouncer ang mabilis na lumapit kay Daniela. Ngunit bago pa man nila mahawakan ang babae, humarang si Gabriel sa harap nito. Ang matikas na tindig ng doktor at ang lamig ng kanyang tingin ay naging sapat na dahilan para huminto ang mga gwardiya. Dahan-dahang umakyat si Daniela sa entablado. Ang bawat baitang ng hagdan ay tila isang pag-akyat patungo sa kanyang muling pagkabuhay. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Marcos, na tila paralisado sa gulat. Tumingin siya sa lahat ng mga panauhin. Ang kanyang dibdib ay umaangat nang may paninindigan bago siya muling nagsalita. Ang selebrasyong ito ay para sa katapatan at pamilya, hindi ba? Ang mapait na tanong ni Daniela sa madla. Ang bawat tao sa bulwagan ay tila na hipnotismo sa kanyang boses. Lumingon siya kay Marcos, na ngayon ay pawisan na sa kabila ng lamig ng aircon. Bago tayo magpatuloy, Marcos, baka gusto mong ipaliwanag sa lahat kung bakit ang kumpanyang ipinagmamalaki mo ay nakapangalan pala sa asawang pinalayas mo sa gitna ng unos. Ang bawat salitang binitawan ni Daniela ay tila isang dambuhalay yumanig sa pundasyon ng buong hotel. Isang matinding bulungan ang nagsimulang kumalat sa mga panauhin at ang mga flash ng kamera ay naging mas mabilis at mas maliwanag na nakatutok
sa naglalaban ng mga mata ni na Daniela at Marcos. Ang katahimikang sumunod ay naging mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Isang katahimikang nagdadala ng tanong na sisira sa lahat. Ano ang gagawin ni Marcos ngayong ang katotohanan ay nakatayo na sa kanyang harapan? Suot ang kulay ng nagbabagang apoy. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang telon na handang mahulog, mabigat, at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Si Marcos ay nakatayo sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay tila isang saksi sa kanyang dahan-dahang pagguho. Ang mikroponong hawak niya ay nanginig, at ang tanging maririnig sa buong silid ay ang mababaw at gulat na hininga ng mga panauhin. Daniela, stop this nonsense. Hindi ito ang tamang lugar para sa iyong mga guni-guni. Ang sigaw ni Marcos, ngunit ang kanyang boses ay naging paos at walang kapangyarihan. Huminga ng malalim si Daniela. Ang kanyang dibdib ay umaangat ng may paninindigan sa ilalim ng nagniningning na pulang gown. Tumingin siya kay Attorney Navarro na agad namang tumurol sa mga tauhan ng hotel upang buksan ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado. Ang sabay-sabay na pagpindot ng mga lente ng kamera ay lumikha ng isang serye ng maliliwanag na kislap na tila mga bituin na sumasabog sa loob ng bulwagan. Sa screen ay lumabas ang mga orihinal na titulo ng lupa, ang testamento ni Doña Esperanza at ang mga ulat ng forensic accounting na nagpapatunay sa bilyong pisong ninakaw ni Marcos mula sa kumpanya. Ang bawat dokumentong lumilitaw ay tila isang malakas na hampas sa pagkatao ni Marcos. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay naging parang isang dambuhalang alon na unti-unting lumalamon sa kanyang dignidad. Lahat ng nakikita ninyo, ang kumpanyang ito, ang mansyong tinitirhan ni na Marcos, at ang bawat sentimong ginastos nila para sa gabing ito, ay hindi pag-aari ng isang Villacorta. Ang malinaw na wika ni Daniela, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang lahat ng ito ay pag-aari ng pamilya De Los Reyes. Marcos, you were just a manager. Isang empleyado na nagnakaw sa sarili niyang asawa. Biglang tumayo si Doña Carmen mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nabalot ng isang nakakatakot na galit at desperasyon. Daniela, utang na loob, iha. Kami ang nag-aruga sa'yo. Huwag mong gawin ito sa amin sa harap ng lahat. Ang pagsusumamo ng matanda ay puno ng kaplastikan. Tila pilit pa rin ginagamit ang sandata ng moralidad na matagal na nilang winasak. Tumingin si Daniela sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang utang na loob na sinasabi niyo, Nanay Carmen, ay namatay na noong gabing itinapon niyo ang aking anak sa ulan. Ngayon, ang tanging natitira ay ang paniningil ng katarungan. Sa tabi ni Marcos, si Vanessa ay nagsimulang manginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa screen at kay Marcos. Nang mapagtanto niyang ang lahat ng luho at pangakong yaman ni Marcos ay isang malaking bula na sasabog na, ang kanyang pag-ibig ay biglang naglaho. Marahas niyang binitiwan ang braso ni Marcos at lumayo ng ilang hakbang. You lied to me, Marcos. Sabi mo sa'yo ang lahat ng ito. Akala ko ba ay legal ang lahat? Ang sigaw ni Vanessa ay puno ng pandidiri. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Vanessa kay Marcos at isang matinding sampal ang dumapo sa mukha ng lalaki. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila isang hudyat ng pagtatapos ng kanilang alyansa. I don't want anything to do with a thief like you. Nagkagulo ang mga reporter. Bawat isa ay pilit na kumukuha ng pinakamalapit na anggulo sa nag-aaway na mga kontrabida. Ang imahe ni Marcos Villacorta bilang isang kagalang-galang na CEO ay tuluyan ng nadurog sa harap ng buong bansa. Napaluhod si Marcos sa entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na patuloy na tumatama sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Daniela at hinawakan ang kanyang kamay.
Ang init at katatagan ng kamay ng doktor ay nagbigay kay Daniela ng huling lakas na kailangan niya. Sa gitna ng hiyawan at gulo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo, isang sandali ng kapayapaan sa gitna ng nagngangalit na digmaan. Ngunit bago pa man makababa si Daniela sa entablado, ang malalaking pinto ng bulwagan ay muling bumukas ng marahas. 4 na mga lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Ang kanilang bawat hakbang ay nagbibigay ng isang pinal na hatol sa gabing iyon. Ang bawat tao ay napatigil at ang katahimikang muling bumalot ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang pinuno ng mga pulis ay lumapit sa entablado at may inilabas na isang puting papel. Tumingin siya kay Marcos na noon ay nakatulala sa sahig. Mr. Marcos Villacorta, you are under arrest for multiple counts of grand larceny, falsification of public documents, and estafa. Sumama po kayo sa amin ng mahinahon. Ang bawat salita ng pulis ay tila isang pako na itinusok sa kabaong ng ambisyon ni Marcos. Tumingin si Marcos kay Daniela. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at galit. Ngunit wala na siyang magagawa. Samantalang si Daniela, habang nakatayo sa tabi ni Gabriel, ay naramdaman ng isang kakaibang ginhawa na tila isang mabigat na pasanin ang dahan-dahang inalis mula sa kanyang mga balikat. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, isang lihim na pangamba ang muling gumising sa kanyang isipan nang makita niya ang kanyang biyenan na si Doña Carmen na palihim na may tinatawagan sa kanyang telepono habang nakatitig ng masama sa kanya. Ano pa ang kayang gawin ng isang desperadong ina upang iligtas ang kanyang anak? At sapat na ba ang proteksyon ni Gabriel laban sa huling ganti ng mga Villacorta? Sa gitna ng nagniningning na mga ilaw ng hotel, ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni Marcos ay tila isang pinal na hatol na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng mapagmalaking ng ngiti ay ngayon ay nabahira ng matinding kahihiyan at desperasyon. Habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis palabas ng entablado, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbagsak mula sa rurok ng kanyang kasinungalingan. Daniela, please save me! Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Isipin mo ang mga taon na magkasama tayo. I am your husband. Ang pagsusumamo ni Marcos ay puno ng takot. Ang kanyang boses ay nanginginig, habang pilit na humahabol ng tingin sa asawang dating itinuring niyang basura. Dahan-dahang lumapit si Daniela sa gilid ng entablado. Ang kanyang nagniningning na pulang gown ay tila isang babala na ang babaeng nanginginig sa takot noong gabi ng bagyo ay matagal na niyang pinatay. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marcos, walang kahit anong bakas ng pag-aalinlangan o awa. Ang pagpapatawad, Marcos, ay ibinigay ko na sa sarili ko para sa aking kapayapaan. Ngunit ang katarungan, iyon ay para sa anak natin na muntik mo nang patayin sa lamig. Ang bawat sentimong ninakaw mo ay babalik sa dapat nitong kalagyan. Marahas na hinila ng mga pulis si Marcos at ang huling nakita ng madla ay ang lalaking dati ay tinitingala na ngayon ay nakayuko at nilalamon ng kahihiyan. Samantala, si Vanessa ay hindi rin nakatakas. Habang sinusubukan niyang maglaho sa gitna ng gulo, hinarangan siya ng isa pang grupo ng mga otoridad. Wait! I'm just a victim here. I didn't know anything about the fraud. Ang kanyang matinis na depensa ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa harap ng mga dokumentong nagpapatunay ng kanyang pakikipagsabwatan sa money laundering. Sa gitna ng bulwagan, si Doña Carmen ay naiwang nakaupo sa malamig na sahig. Ang kanyang mamahaling alahas ay tila naging mga kadenang bumibigat sa kanyang pagkatao. Ang mga kaibigang kanina lamang ay bumibilib sa kanya, ay ngayon ay nakatingin ng may halong pandidiri at pait. Nawala ang kanyang yaman, ang kanyang anak, at ang higit sa lahat, ang kanyang pekeng dangal. Ang kanyang mga hikbi ay walang nakuhang simpatiya mula sa madlang naging saksi sa kanyang kalupitan. Dahan-dahang inalalaya ni Gabriel si Daniela palabas ng hotel. Nang makasakay sila sa loob ng kotse, ang katahimikan
ay tila isang lunas na humihilom sa bawat sugat ng gabing iyon. Ang bawat malalim na hininga ni Daniela ay may dalang kaluwagan na tila isang dambuhalang pasanin ang dahan-dahang inalis mula sa kanyang mga balikat. Napansin ni Gabriel ang panginginig ng mga daliri ni Daniela habang hawak ang kanyang kwintas. Marahan niyang kinuha ang mga kamay ng babae at hinarap ito sa kanya. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng loob ng sasakyan, ang mga mata ni Gabriel ay puno ng isang uri ng paghanga at pagmamahal na matagal nang hinahanap ni Daniela. "You were amazing tonight, Daniela. Wala ka nang dapat pang ikatakot," bulong ng doktor. Dahan-dahang lumapit si Gabriel at inabot ang lock ng kwintas sa leeg ni Daniela. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa mainit na balat ng babae. Isang munting haplos na nagpadaloy ng isang matamis na kuryente sa buong katawan ni Daniela. Nang matanggal ang mabigat na hiyas, tila kasabay nitong nawala ang lahat ng bigat ng nakaraan. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang kamay sa balikat ni Daniela at sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging mas makahulugan kaysa sa anumang pangako. Fade to black ang emosyon ng kanilang paglalapit, puno ng pag-asa at bagong simula. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Nakatayo si Daniela sa tapat ng malaking gate ng dating mansyon ng mga Villacorta. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang nagmamakaawang pumasok. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang bagong karatula na gawa sa kahoy at may mga nakaukit na bulaklak. Dahan-dahan niyang isinabit ang karatula sa gitna ng gate. Ang nakasulat dito ay hindi na ang pangalang Villacorta, kundi isang pangalang magbibigay ng bagong buhay sa lugar na yon. Ang tahanan ni Esperanza, silungan ng mga kababaihan, ang mansyong naging saksi sa kanyang pagdurusa, ay magiging lugar na ngayon ng paghilom para sa iba. Tumingala si Daniela sa langit. Ang sikat ng araw ay humahaplos sa kanyang mukha habang isang panibagong tanong ang nabubuo sa kanyang isipan. Ngayong nakamit na niya ang katarungan, handa na ba ang kanyang puso na tuluyang buksan ang pinto para sa isang pag-ibig na tunay na magpapalaya sa kanya? Sa likod ng mga malamig at kinakalawang na rehas ng bilangguan, ang hangin ay amoy alikabok at pagsisisi. Nakaupo si Marcos sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang dati ay mamahaling sutla na suot ay napalitan na ng kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kayabangan. Tanging ang madilim na anino na lamang ng isang lalaking nawalan ng lahat. Ang bawat mahinang paggalaw ng mga kadena sa pasilyo ay tila isang paalala ng kanyang pagkapiit sa mundong siya mismo ang lumikha. Dahan-dahang lumapit si Daniela sa tapat ng rehas. Ang kanyang tindig ay matuwid at ang kanyang muka ay payapa, na tila isang lawa pagkatapos ng malakas na bao. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang asul na folder, ang mga papeles para sa formal na annulment ng kanilang kasal. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang pinal na pagtatapos. "Daniela, please don't do this. I'm sorry, babe. I can change, I promise. Paglabas ko rito, aayusin natin ang lahat." Ang pagsusumamo ni Marcos ay puno ng desperasyon. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit na humahawak sa mga rehas. Ang bawat salita niya ay tila isang desperadong pagkapit sa isang lubid na matagal na niyang pinutol. Tumingin si Daniela sa lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring pait. Ang tanging natitira ay isang malalim na katahimikan. "Hindi ako pumunta rito para makinig sa mga pangako mo, Marcos. I'm here to give you back your freedom and to claim mine. Ang pagpapatawad ay naibigay ko na. Pero ang pagkakataong saktan mo ulit ako ay hinding-hindi na mangyayari." Inabot ni Daniela ang folder sa pagitan ng mga rehas. Ang marahang pagdampi ng papel sa malamig na bakal ay tila naging hudyat ng kanyang ganap na paglaya. "Ito na ang huli, Marcos. Goodbye." Habang naglalakad si Daniela palabas ng bilangguan, sumagi sa kanyang isipan ang balita
tungkol kay Doña Carmen. Ang matanda ay kasalukuyang nasa charity ward ng isang pampublikong ospital. Mag-isa at inabandona ng mga kaibigang dati ay kasama niya sa luho. Ang bawat marahang pagtulo ng dextrose sa kanyang tabi ay tila nagbabahagi ng lungkot ng isang buhay na itinayo sa pangaapi. Ang katahimikan sa kanyang paligid ay naging parusa sa kanyang bawat mapang-uyam na salita noong araw. Pinili ni Daniela na magpadala ng tulong para sa mga bayarin nito, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ayaw niyang magdala ng anumang bigat sa kanyang puso. Pagbalik ni Daniela sa ang tahanan ni Esperanza, ang sikat ng hapon ay nagbibigay ng isang gintong ningning sa buong hardin. Naririnig niya ang mahihinhin na tawa ng mga kababaihang nanunuluyan doon at ang mga bata na masayang naghahabulan sa damuhan. Ang mansyong naging bilangguan niya noon ay isa ng santuwaryo ng paghilom. Nakita niya si Gabriel na nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Pinagmamasdan ang bawat kilos ni Daniela nang may kasamang paghanga. Everything is settled, Gabriel. Wala na ang mga tanikala. Bulong ni Daniela nang makalapit siya sa doktor. Ang init ng hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak at ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga bagay na matagal na nilang nadarama. Ngumiti si Gabriel, isang ngiti na tila isang pangako ng kapayapaan. Inayos niya ang suot na scarf ni Daniela. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa leeg ng babae, isang kilos na puno ng malalim na respeto. You deserve this peace, Daniela. You worked so hard for it. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng pait ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Fade to black ang damdamin ng kanilang paglalapit. Isang ugnayang hindi na kailangan ng mabulaklak na salita. Bago matapos ang araw, habang inaayos ni Daniela ang kanyang gamit sa maliit na opisina, napansin niya ang isang puting sobre na iniwan ni Gabriel sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila bumibilis habang dahan-dahan niyang binubuksan ang liham. Ang amoy ng papel ay tila kapareho ng amoy ni Gabriel, malinis at payapa. Binasa ni Daniela ang huling bahagi ng sulat. Daniela, the shelter is now standing on its own, and you have reclaimed your light. But as I look at the future, I see a path that I don't want to walk alone. I will be leaving for a short mission in the provinces next week. Will you and Maria wait for me? Or is there a place for me in the new life you are building? Napatigil si Daniela. Ang kanyang hininga ay naging mababaw habang hawak ang liham sa kanyang dibdib. Ang tanong ni Gabriel ay tila isang pintong nagbubukas patungo sa isang mundong punong-puno ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang maliit na alinlangan ang muling sumagi sa kanyang isipan. Handa na ba siyang muling magtiwala sa isang pangako o ang kapayapaang nahanap niya sa sarili ay sapat na para sa kanyang kinabukasan? 3 taon na ang nakalilipas mula nang ang mga anino ng kahapon ay tuluyang maglaho sa buhay ni Daniela. Sa malawak na hardin ng dating mansyon, na ngayon ay nagniningning na sa ilalim ng gintong sikat ng araw, ang hangin ay puno ng halimuyak ng mga namumukadkad na sampagita at rosas. Ang tunog ng mahihinhin na tawa ng mga bata na naghahabulan sa damuhan ay nagsisilbing isang masayang himig na bumabalot sa buong paligid, malayo sa dating katahimikang puno ng pait at takot. Nakatayo si Daniela sa balkonahe, pinagmamasdan ng kanyang anak na si Mara. Ang munting bata ay lumaki ng malusog at puno ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang pilit na inaabot ang isang makulay na paru-paro. Sa likuran ni Maria, mabilis siyang sinalo ni Gabriel nang ito ay bahagyang matisod. Binuhat ng doktor ang bata at inikot-ikot sa hangin na nagdulot ng mas malakas na tunog ng kagalakan mula sa munting anghel. Dada, look, the butterfly is blue! Ang masayang sigaw ni Maria habang nakakapit sa leeg ni Gabriel. Ngumiti si Gabriel at marahang hinaplos ang pisngi ng bata. Yes, prinsesa. It's as beautiful as you and your mommy.
Lumingon si Gabriel sa itaas at nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Daniela, isang tahimik na pangako ng katapatan ang muling nagpalundag sa puso ng babae. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay wala ng kasamang kaba, kundi purong pasasalamat para sa lalaking hindi bumitaw sa kanyang kamay sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Dahan-dahang bumaba si Daniela sa hardin at lumapit sa dalawa. Kinuha ni Gabriel ang kamay ni Daniela at marahan itong hinalikan, isang kilos na puno ng malalim na respeto at pagmamahal. "You look so peaceful today, Daniela," bulong ni Gabriel. Ang init ng kanyang hininga at ang lamig ng hangin ay bumuo ng isang perpektong balanse sa sandaling iyon. "I am, Gabriel. Sa wakas, nahanap ko na ang sagot sa lahat ng aking mga katanungan," sagot ni Daniela habang isinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Sa loob ng 3 taon na yon, natutunan ni Daniela ang sining ng tunay na pagpapatawad. Hindi niya pinatawad si Marcos dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili sa kapayapaan. Pinatawad na rin niya ang kanyang sarili sa mga taon ng pagiging martir. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging mga pilat na nagsisilbing medalya ng kanyang katatagan. Si Marcos ay nananatili sa likod ng mga rehas, nilalamon ng sariling konsensya, habang si Doña Carmen ay pumanaw na ng payapa sa ospital matapos maranasan ang huling pagkalinga na itinaguyod ni Daniela para sa kanya. Ang tahanan ni Esperanza ay naging isang dambuhalang punong kahoy na nagbibigay ng kanlungan sa daan-daang kababaihan. Nakita ni Daniela ang kanyang sarili sa bawat babaeng pumapasok sa gate, takot, sugatan, at nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng kanyang gabay, nakikita niya ang kanilang muling pagkabuhay. Ang kanyang buhay ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sariling kaligayahan, kundi tungkol sa pagbibigay ng liwanag sa iba. "Handa ka na ba para sa ating pag-alis bukas?" tanong ni Gabriel habang naglalakad sila pabalik sa loob ng bahay. Pupunta sila sa probinsya upang muling bisitahin ang ancestral land ng kanyang lola, na ngayon ay isa ng maunlad na farm school para sa mga mahihirap. "Ready na ako, Gabriel. I want Maria to see where her roots began. I want her to know that our family is built on strength, not just on wealth," sagot ni Daniela ng may matatag na tinig. Habang papalubog ang araw, nagkulay kahel ang buong kalangitan. Huminto ang dalawa sa pintuan at sabay na lumingon sa hardin. Sa sandaling iyon, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha kay Daniela at iginawad ang isang marahang halik sa kanyang noo. Fade to black ang damdamin ng kanilang pagmamahalan, isang ugnayang napatunayan na ng panahon at bagyo. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa ilalim ng pang-aabuso, kundi sa tapang niyang tumayo, bitbitin ang kanyang anak, at piliin ang landas ng katarungan at paghilom. Ang tahanan ay hindi ang mga pader na gawa sa bato at semento, kundi ang mga bisig na tumatanggap sa iyo ng buo, walang halong panlilinlang at may wagas na respeto. Tumingala si Daniela sa mga unang bituin na lumilitaw sa langit. Alam niyang mula sa itaas, nakangiti si Doña Esperanza. Nakabuo siya ng isang kahariang hindi na muling matitibag dahil ang pundasyon nito ay ang pinakamalakas na puwersa sa mundo, ang pag-ibig ng isang ina at ang dangal ng isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili.